Nako, heto na po mga kaubayan, mga feeling abogado kayo. Aba, good news ngayon na Senator Marcoleta, Sinuplak, si Soto, Lacson, Erwin Tulfo, Gatchalian, takot na. Aba, yan po mga karibyo natin ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga mga kaubayan, eto pong si Claire Castro ay mayroon pong interview dito kay Tito Boy Abunda. Sabi po dito ni Castro, as long na alam ko na ginagawa ng Pangulo ay tama, ipagtatanggol ko. Aba, eto, pasok Auntie Claire. Let's make an action on that. Do you have that kind of a relationship? How far would you go to defend the president? As long as we will be telling the truth. Hindi naman ako pwede magtanggol kung may ililihim tayo na mali. So, as long na alam ko ang ginagawa ng Pangulo ay tama, ipagtatanggol ko. Hypothetical. Alam mo na hindi na tama. Would you still stand by the president? I will tell him. That's not true. That's not correct. That's wrong. Ay nako Claire, kahit anong gawin mo, hirap mong mapaniwala ang taong bayan, no? Sa mga sinasabi mo. Bakit mga kaubayan, maniniwala ba kayo dyan? No? Makikinig ba sa iyo ang presidente? Di ba? Makikinig ba sa iyo ang presidente kung sabi mo, oh, that's wrong. Baka sabihin ng presidente, who you Claire, umiwas ka na din. Umalis ka na dyan. Kung ayaw mo na magsinungaling, umalis ka na. Dapat palagi kang magsabi ng kasinungalingan para manatili ka dyan. Di ba? Oh, hindi po ganun ang pagkaka-take namin sa mga sinasabi mo. No? Baka posible patuloy mga kabayan na sabihin mo, yes, magsasabi ako ng katotohanan o magsisinungaling ako or something na susundin ko ang Pangulo as long as may maleta ba kayo dyan? Di ba? Because of maleta, you can do anything. You will do everything. No? Huwag na tayong maglokohan dito, Claire. Hindi. Ay nako. Empleyado ka lang ni President Bongbong Marcos Jr. Kahit magsinungaling pa yan, you will defend the president. Hindi lang yung katotohanan. Maging sa kasinungalingan, kasapakat ka na ni President Bongbong Marcos Jr. And that is what we have seen. Ever since na nandyan na napunta ka dyan bilang undersecretary sa PCO mga kaubayan. O kayo mga karibin natin, naniniwala ba kayo dyan kay Claire Castro sa sinasabi niya na as long as alam niya na ang ginagawa ng Pangulo ay tama, ipagtatanggol niya ito mga kaubayan. Nako po. Just comment down below mga karibin natin at eto, pasadahan din po natin to, no? Eto naman pong isang vlogger, attorney na vlogger na si sino ba ito? Si Falses. Ayan, si Falls mga kaubayan, si Lady Falls, nagsalita na naman mga kaubayan at ipinagtanggol itong si Win Gatchalian dahil daw ito ay rini-recognize ng Malacanang at House of Representatives at ng iba't ibang legal luminaries ay ito na raw ang dapat na maging Senate President at paniwalaang Senate President. Pasok, Falses. The House recognizes Win Gatchalian. The House recognizes Win Gatchalian. The President recognizes Win Gatchalian. So, ibig sabihin, pag nire-recognize ka ng Malacanang, ikaw ang valid? That's basically what you're trying to Not say. necessarily Malacanang alone. Sige, sama mo na yung... all the branches of government. So, all the branches of government. Plus independent Anong legal constitutional basis noon? Tatanungin natin diyan sa Di ba? man on the street. Kasi alam ko, dapat Korte Suprema pa rin ang magdedesisyon. Ayan mga kaubayan, di ba? Wala. Pahiyang-pahiya dito si Falses mga kaubayan. Si Lady Falls. Okay? Pahiyang-pahiya kasi di porket po rini-recognize ng Malacanang, di porket rini-recognize ng House of Representatives mo, ay siya na ang ituturing at ihihiranging Senate President.
Di ba? Kaya dito pa lang mga kaubayan, makikita na po natin na talagang wala, invalid po yung pagiging Senate President ni Gatchalian. No? Malamang, sabihin na natin, talagang re-recognize nila yan. Re-recognize nila si Gatchalian bilang Senate President. Bakit? Ang Malacanang ay makikinabang sa kanyang pagiging Senate President kasi i-stop na. I-stop po yung hearing sa flood control. Lalo na po yung House of Representatives, di ba? Lalo na ang House of Representatives. Matuwang-tuwa at i-recognize talaga siya. Bakit? I-stop pa rin yung hearing ng Blue Ribbon. So sino po ang talo? Tayong mga ordinaryong Pilipino kasi wala tayong mapapanagot eh. Wala tayong makikitang mapapanagot sa trilyon na ginastos na ninakaw sa ating kaban, mga kaubayan. Di ba? Kaya buti na lang nasupalpal ka dito. Jesus, Lady Falls, ayan. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below at eto po. Eto po ang kasi ngayon nauuso na po mga kaubayan yung mga nagkikriticize sa government kinakasuhan agad ng libel, di ba? O tulad na lang po ni former Governor Chavit Singson, di ba? Kinasuhan po siya mga kaubayan ng cyber libel at inaresto na nga. Ito po ang sagot ng Korte Suprema patungkol dyan mga kaubayan. Ayan klarong-klaro yan Teka lang, huwag natin sumin. Okay, yan klarong-klaro. Basahin ko po para sa inyo mga kaubayan, sabi po dito. Enough of criminalizing criticism. Justice Leonen calls to decriminalize libel versus public figures. Oo, mayroon pa ring libel pero sa mga private individuals. But if you are a public official, you are entitled to criticism, mga kaubayan. Sabi pa po dito, free speech is not a crime. Kaya wag tayong matakot na magsalita, mga kaubayan. Democracy is not a favor. Hindi po ito pabor, mga kaubayan. Ito po ay ating karapatan. No? Bilang demokratikong bansa, we have to exercise our free speech, mga kaubayan, para marinig nila kung ano ang hinanaing ng taong bayan patungkol sa kanilang mga ginagawang kalukuhan. Hindi naman pwede mga kaubayan na nakikita na nga natin kung ano po, diba? Kung ano po yung mga kalokohang ginagawa nila, ay magbubulag-bulagan lang tayo gaya ng iba. O hindi naman natin linalahat, no? Na talagang nakikita ang katotohanan. Mayroon po talagang mga tao na kahit nasa harapan na ang ebidensya mga kababayan, nagbubulag-bulagan pa rin. No? Because of what? Sabi nga ng mga 18 ex-Marines, may maleta. No? May delivery po ng maleta mga kababayan. And maybe that is the reason kung bakit mga kababayan pinagkakakasuhan itong mga nagsasalita, nagkikriticize sa gobyerno. Di ba? Ano po ang masasabi niyo dyan mga karibin natin? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. Sabi ngayon, kaya nga binago nila na Senate President or sabi niya gano'n, the President pro tempore para lang bigyan ng daan. Okay. So nung baguhin nila yung impeachment rules, Yes. ano masasabi ninyo? Tama o hindi? Parang, ako sa tingin ko, parang mali yun. O bakit nga? Kailangan ma-discuss natin. Bakit mali? Ba't nila biglang babaguhin siya kung meron na nakalatag na rules ng di ba? Oo nga, pero kailangan maintindihan ng maipakita natin sa taong bayan, sa abot ng kanilang pangunawa, bakit mali? Bakit Doon lang sa ginawa nilang pag-amyenda ng impeachment rules. Bakit nga ba, Sen? Hindi namin alam eh. Kasi nung baguhin nila, sila bilang, palagay mo na lang valid yung ginawa nila, no? At palagay mo 13 sila, hindi 12. Okay. Kasi ang problema, hindi nga, 12-12. pinagmumulan nyo kasi, hindi nga valid kasi 12 lang sila. Okay. Kahit ipalagay mo 13, Halimbawa. hindi rin valid. Bakit po? O, yun ang sagutin mo ngayon. Oho.
ipalagay mo na merong quorum. Oh, nasa kanila na. Ano? Hindi rin valid yung ginawa nila. Bakit? Bakit? Oh. Jen, Bakit ka? Hindi, ako nakikita ka lang. Yung bigla. bibigyan kita ng hopya na nandito. Saan nandito? Kaya nakikita ko nga lang po dahilan doon. Bakit bigla nilang babaguhin nyo? Samantalang gawa na yung di ba yung rules ninyo on Hindi impeachment. pwede naman baguhin yun. Tinatanong ganun ko ho sa ba? inyo, kaya lang yung sinasabi na mali kasi nga 12 sila. Oo. Obvious naman yun eh. Aha. Illegal So ngayon, yun dahil 12 lang sila. So ngayon, sabihin Ipalagay ipalagay na natin. natin, sige wag lang 13, 15 sila halimbawa para wala na. Majority na. Majority na talaga sila. Bakit mali? Baka binabanggaan nito ang saligang batas, Hindi Di ba? Meron bang nakalagay sa konstitusyon? Hindi yun ang binangga. Oh. Ah, Kasi, Ano pong dahilan ba talaga? di halimbawa may quorum. Opo. Nasa kanila na nakapanig lahat. Opo. Sila talaga. Binago nila yung impeachment rules Opo. okay. ng Senado as a legislative body. Ang magbabago nun, yung impeachment court. Oo nga. Dapat nag-convene muna. Nag-convene muna sana kami bilang impeachment court. Oo. At saka namin ngayon babaguhin. Ayun. Kasi umaakto naman kayo ngayon. Hindi pa naman... Wala pa yun. Ang impeachment court dapat ang magbago ng kanyang sariling tuntunin. Hindi yung legislative, hindi yung Senate as a legislative body. Bagamat nakapanumpa na kayo noong nakaraan. Ano, ha? Oo. Ayan. Paano meron ng impeachment court eh. Yes po. Hindi sana nagtawag sila ng impeachment court. Na may babaguhin pa lang Pag nagtawag sila ng impeachment court, 12 rin sila. Aha. Yung problema din, di ba? Sino magpipreside nga Pero pala? ito dalawang kamalian. Una, 12 lang sila. Pangalawa, hindi naman impeachment court. Yun Ang gumawa Ang ng nagamin. pagbabago. Ngayon, napansin na ninyo. Yun nga pala. No? Mabigat talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya Ano? talagang dapat mamagitan ang Kataas-taas ang hukuman. kataas-taasang hukuman. Hindi, ako nga, ang iniudyok nga namin sa kung itong si Barry Taya, may sabi, wala siyang legal standing. Eh sabi ko nga, baka pwedeng yung union president ng Senado ang maghain na ng petisyon sa Korte Suprema eh. Sapagkat so yun, direktang apektado yun. Mangyayari nga yun, Jen. Opo. Isa yun sa mga option. Yes. Pero ang sinasabi ko kanina, sa circumstansya ng isang matapang at vigilant na Korte Suprema, Ayun. lalo na nakikita niya yung power struggle sa Senate mismo, miski yung petition ni Tayang pwede niyang gamitin. Pwede niya, opo. Yung sinasabi ko sa iyo kanina. Natapos sa sana ang usapin. Hindi ano? lamang nahangga sa pag-dismiss. Oo. Hindi niya i-dismiss eh. Sasabihin niya lang, notwithstanding that the petitioner lacks the legal personality, Oo. but considering that the issues involving his petition Transcendental, sabi niyo nga. is centered on is of transcendental importance. Oo. So, we will dispose this case on the merits. Ayun. Yan. Kasi kung tama Titingnan niya naman. ngayon yun. Oo nga naman. Oh. Kasi kung, Sasabihin niya lang, hindi namin pwedeng bigyan ng legality yun kasi 12 lang sila. So, ibig sabihin ngayon, yung actions nila, hindi pinapanigan ng Korte Suprema. natapos sana No, problema. kapag ginawa naman nila yon, Opo. anong sasabihin ngayon? Nung mag-a-appoint kung pagdating ng araw ng papalit Chief Justice Gesmundo. Mabigat. Ayan, Hindi, pero sana tumapang talaga ang Korte Suprema, no? Tumindig. Para matapos na po itong problemang ito, Sen, ano? Oh. ito dinidiscuss natin ito Opo. dahil sa kahalagahan ng isang arbiter talaga sa ganitong mga pangyayari. Oo. Hindi simpleng institusyon ito, Senado ito, Jen. Totoo po. At kaya apektado ang lahat ng trabaho ng ating pamahalaan, Sen, ha? Yung mga sangay ng gobyerno. Dahil sa pangyayari pong ito. Anyway, again, binibigyan natin ng emphasis, na sabi niyo nga, hindi naman sa nangihimasok tayo sa trabaho ng kataas-taas ng hukuman. Dinidiscuss lang natin. itong bagay Sinasabi na- lang Opo. sana natin, magkaroon tayo ng isang sitwasyon na sana may mamagitan. Opo. At ang nakikita ko lang na mamamagitan dito, sang-ayon na rin sa itinatakda naman ng ating saligang batas, Opo. ay yung ating judiciary. Ayun. Ayon sa kanilang pagkakabanggit sa function ng judiciary. Opo. Diba? Kasi lahat
constitutional, kung ano yung yung legalidad ng bawat sangkot na usapin, ang final arbiter ang Korte Suprema. Ayun. Magandang panawagan yan sa araw na ito, Sen. Oho. Kasi sa araw na ito ay ginugunita natin yung mga kababayan natin, mga bayani, nanindigan ng panahon nila eh. Oho. Hindi sila natakot. Nagbuwis Diba? pa nga ng buhay. yun, ah. O, pahabain mo yung ano mo. Tama yung umusap mo. Pahabain mo nga yan para... Naubusan ako, boses. Oho. Pahabain mo yun, Jen. Oho. Hindi, yun nga po. Kasi, well, sabi natin, pag diriwang, Umpisahan mo yung kanya sinabi. Ituloy mo. ano binanggit mo nga ulit? Sa araw na ito kasi Yan. ginugunita natin Oh. ang mga bayaning nanindigan noong panahon nila, naging matapang para sa kalayaan ng ating bansa. Ayan. Kasi Sana ang pagtatanggol sa kalayaan, Oo. obligasyon nating lahat. bilang mamamayan, Hindi tama na po. hanggang sa isang panahon lang. Oho. Sa bawat panahon, dapat tatawag ng mga iba't ibang uri ng bayani Yeah. sa lahat ng larangan ng ating bansa. Oho. Maaring ang tatawagin ay mga magsasaka na may kakayahan para ang ating agrikultura ay muling bumangon. Opo. Yan. Kung tatawagin halimbawa mga tapat na karpintero, mga inhinyero, para sa ganon ay maayos natin ang ginawang paninira ng lindol. Mga ganyan. Opo. Iba't ibang bayani, iba't ibang pagkakataon, iba-ibang kontribusyon, At ibang pangailangan. iba-ibang pangangailangan ng Republika sa bawat panahon. Mayroong talagang bayani na babangon Yes. at tatawagin ng pagkakataon. Dahil sila lang ang kailangang makagawa. Ngayon, ito, meron tayong problema, napakalaking problema ng ating Senado. Medyo naapekta ang institusyon ng Senado. Tama kayo, institusyon po ito. yung pagsisimula natin, kaya natin binuksan ang pag-uusap na ito, dahil binibigyan natin ng emphasis ang araw na ito, Oho. na ang kalayaan ipagtatanggol natin kahit ano ang mangyari at sa lahat ng pagkakataon. Oho. So yan mga karubi natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.